Phoenix Suns hindi pa kontento sa roster. Ryan Rollins delikado. Makukulong? At Golden State binunyag na ang plano sa deadline bago pa man mahuli ang lahat. Mismong si Curry nagbabala sa Warriors. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New Adidas Fashion, mabibili lamang sa halagang $1,299. Click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tfen.com for more high-quality shoes. Ang Phoenix Suns ay marahil nagmulaman sa blowout win laban sa Los Angeles Lakers sa national television, ngunit naging malinaw na marami pa rin silang mga lugar na dapat mapa-improve sa depth mula sa kanilang top-heavy roster bilang paghahanda sa stretch run. Kasama ang trade deadline with less than a month na lang ang layo, ito ay interesadong malaman at abangan kung paano nga ba susubok ang Suns na gagawa ng move sa kabila sa limitadong assets mayroon sila. Kung titingnan ng Suns roster, marahil makakapagbigay na ng impresyon kung ano nga ba ang kanilang kakailanganing makuha sa market, at ito nga ay ang isang point guard bilang pamamaraan na ma-reduce ang pinapasang playmaking burden sa team's 3 stars. Ngunit ayon kay Chris Haynes ng TNT during sa Suns-Lakers broadcast sa Shane Young of Forbes, ang Phoenix Suns ay gustong mag-trade ng athletic wing na kung saan hindi nila gustong kumuha ng tagapag-alaga ng bola at kunin ito sa kamay nina Bradley Beal at Devin Booker. Pinakita ng Suns na sila ay naniniwala sa kakayahan ni Beal at Booker bilang sapat para gumawa ng play. Sa katunayan ng kanilang desisyong binigay si Chris Paul palayo sa team ay isang ebidensya nang sa gayon subukan ang kwalidad ng mga stars. Ang tanging nominal point guard na mayroon sila sa roster ay itong si Jordan Goodwin, at siya ay isang point guard na siyang mas kilala bilang isang 3&D sa halip na isang playmaker 1. Ang presensya ni Bradley Beal, Devin Booker at lalong-lalo na kasama si Kevin Durant ay sapat para bigyan ng problema ang opponent defenses. Kasama ang tatlo sa loob ng sahig, magkakaroon ito ng dobleng coverages sa halos buong laban, na kung saan ito ay mas magiging madali lamang na trabaho ito sa kanilang mga teammates. Ito ang gustong linawin ng Suns kung bakit ayaw na nilang kumuha ng true point guard sa roster. Bagaman, kahit mas gusto nilang kumuha ng athletic wing, wala rin naman silang sapat na assets para kunin ng mga players na tulad ni na Dorian Finney-Smith or Royce O'Neals bilang mga caliber. Sa ngayon titignan na lang kung ano nga ba ang makukuha ng team na ito bago pa man ang trade deadline. Sa ibang balita naman mga kaibigan, sa article mula kay Josh Robbins ng The Athletic, ito ay binunyag na ang former Golden State Warriors guard na si Ryan Rollins ay inakusahan ng pagnanakaw. Nasa detalye na ang Washington Wizards guard na si Ryan Rollins na siyang na-waived ng team noong araw ng Martes ay paulit-ulit na nahuling nagnakaw sa isang Target store. Ito ay ayon sa document file na pinasa sa Alexandria General Court ayon sa The Athletic na si Robin. Ang pulis ay sinabi sa document na si Rollins ay sangkot sa pagnanakaw sa maliit na tindahan ng mga household items tulad ng groceries, body wash at candles mula sa tina-target nitong store sa 7 magkaibang okasyon mula noong September 9 to November 9 sa panahong naglalaro pa ito sa Wizards. Siya ay pinatawan ng 7 beses na pagnanakaw at ang mga items ay napag-alaman na ang bawat isa ay nagkakahalaga ng less than $1,000. Si Rollins ay naglaro sa Warriors noong huling season at nakapag-average ng 12 games, ang lahat ay mula sa bench. Sa panahong pananatili niya sa Wizards, si Rollins ay naglaro sa loob ng 10 laban para sa kanila sa season na ito. Ang lahat ay mula sa bench at nakakapag-average ng 6.6 minutes per contest lamang. Na-waived siya noong January 8, ilang buwan ang lumipas mula sa insidente. Sa sumunod na balita naman mga kaibigan, ang Warriors ay nagdusa sa kanilang most eye-opening loss ng season. Tinalo sila sa New Orleans Pelicans. Ang Warriors ay nagkaroon na ng iilang very bad losses sa season na ito at ang klaseng pagkatalo mismo sa bahay ay mas lumalala. Kasunod ang laban, si Stephen Curry ay napagtanungan patungkol sa major decisions ng Golden State front office na marahil gagawin nila ngayon or bago pa man ang trade deadline. Mayroon kaming standard na naging malinaw bilang ebidensya na kung sakaling ang mga bagay ay mananatili sa parehong sitwasyon, mananatili sa parehong pangyayari,
huwag umasang magkakaroon ng magkaibang resulta. Patuloy ni Curry na ang dapat mga manlalaro ay kailangang kontrolin ang kanilang effort at mag-focus sa nightly basis at hindi dapat ma-distract sa mga outside noise at rumors. Management to keep things together, or they might have to make some major decisions? We have a standard that's pretty evident that if things stay the same, that's the definition of insanity, right? Keep doing the same thing, expecting a different result. So, as players and what we can do, we have to control our effort, our focus, competitiveness. Control the things that we can on the court. Like every NBA season, every organization, that stuff works itself out, and you can't allow yourself to get distracted by that. Because whether you're at the top of the standings or the bottom, there's always rumors swirling, there's always conversations, and it's just a part of the business. And until anything happens, you can't get caught up in it because it would rob you of your opportunity to play good basketball. Sa nasabing ito, nilinaw rin ni Curry na naiintindihan niya kung ano nga ba ang nangyayari ngayon sa team, kasama ang Warriors na hindi tutungo sa ibabaw kung sakaling wala silang gagawin. Ito ay naging malinaw na ang Warriors roster ay hindi sapat para makapag-compete para sa championship. Kung ito ang goal ng team, bilang ang binabanggit ng lahat, ang hakbang ay dapat nang gawin at seryosohin sa pagitan ngayon at sa deadline bago pa man mahuli ang lahat. At speaking of mapa-improve ang roster, ang pagbabago ay paparating dahil during sa episode ng FanDuel na tinawag na Run It Back Show, ang The Athletic na si Shams Charania ay sinabing ang Warriors ay plano ngayon na pasukin ang trade deadline kasama ang mindset na ginawa ang lahat bilang available na sa mesa maliban na lamang kay Stephen Curry. Ang mindset ng Golden State sa ngayon, ginawa na nilang available ang bawat isa maliban na lang kay Curry sa trade market, sabi ni Charania. Ito ang mindset nila ngayon. Ngayon nangangahulugan na handa na silang pakawalan ng lahat kabilang si Klay Thompson. Kung babalikan, laging sinasabi ng Warriors na gusto nilang manatili ito sa mahabang panahon. Ngunit ang contract extension ay nabigo dito sa kanya. Na-note rin ni Charania na syempre hindi rin ito nangangahulugan na ang Warriors ay aktibong hanap ngayon para mawala ang lahat. Ngunit ang totoo, sila ay handa ng magsakripisyo habang tanging si Curry lamang ang magiging untouchable sa ngayon. Ang Warriors ay big fans sina Jonathan Kuminga, big fans sina Brandon Podziemski, sila ay big fans si Trayce Jackson-Davis, dagdag ni Charania. Pero si Andrew Wiggins at ang iba sa roster ay ang magiging susi para sa team na ito na gagamitin. Dalawang magkasunod na blowout loss. Hindi sila naging malapit sa mga laban na iyon, kaya lumabas ang desisyon na ito na sila ay gagawa ng malaking pagbabago. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa gagawin pagre-rebuild ng Golden State? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.